puso ko, sa Diyos ka magtiwala.
pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin mo, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Malalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, hindi marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Good morning, Jesus! Salamat po sa pagdinig ng Diyos sa mga dalangin natin. Thank you, Lord po. Hallelujah! Kamusta po kayo, mga kapatid? Happy weekend sa ating lahat. Ngayon po ay Sabado at inaasahan namin na kami po ay sasamahan niyo po hanggang sa matapos yung ating Good Morning, Jesus. Kasi Sabado naman po ngayon, hindi po ba? Ayan, at walang trabaho. Kaya maraming mga kapatiran tayo, I'm sure, ang makakasama po natin ngayon. Thank you, Lord. Mananalangin po muna tayo bago po tayo dumako agad sa ating verse of the day. Ano po? Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Lord, thank you for another day na binibigay niyo po sa amin. Wala po kaming sawang nagpapasalamat dahil every gising is a blessing. Kaya thank you, Lord, at kami po ay nagising na naman sa araw na ito. Nabigyan na naman po ng another chance to hear from you, to have fellowship with you and with one another. Ito po ay sobrang pagpapala na hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganitong opportunity. Kaya po kami ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Take full control, Lord, of this morning devotion. At alam ko po, Lord, na sa araw na ito, may nangangailangan po ng iyong salita na papaabot niyo po sa Kanya para makita po niya, Lord, kung gaano mo siya kamahal. At alam ko po na ang aming instructions and guidelines for this whole day ay matatanggap po namin sa inyo sa araw na ito. Kaya mangusap po kayo, Lord, lahat po kami ay makikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Ngayon po, pagpapatuloy ng ating series, ating Proverbs 6:16 to 19. Ito po ay yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. There are 7 things that the Lord hates and cannot tolerate. So, nakuha na po natin yung una, proud look. Ayaw na ayaw po ng Diyos niyan na masyado ka lang concern para doon sa kapakanan mo kaysa sa kapakanan ng iba at masyado mong itinataas ang sarili mo. Tapos, nabanggit na naman natin, di ba, yung mga pang-araw-araw lang na hindi natin napapansin na
kasama pala po yun sa pride. Ang pride po kasi ay pwedeng mag-swing sa sobrang pag-appreciate sa sarili, at yung isa naman, pag nag-swing yung pride mo na yan, sobra naman pong awa sa sarili. So, ang self-pity po is also a sin, pero anong tawag doon? Isa siyang ng pride. Ha? Product, ha? Oo. Nagsaswitch kasi siya eh. So, akala nung iba, yung pride, yung sobra lang na tinataas ang sarili. Yun din pong sobra, binababa ang sarili, ay considered pride din po yun. Tapos ang pangalawa, lying tongue. A proud look, una. Tapos, a lying tongue. So, eto po yung mga simpleng, pagsisinungaling na ang sabi natin, hindi naman po siya cardinal sin. Kinakategorize natin siya as white lie lang, na hindi naman nakaka-harm. Akala lang po natin, no one is harmed kapag ginagawa natin yung white lie. Meron po, your relationship with the Lord is being harmed. Kapag ka po kasi yung mga malilit na bagay na pag sinabi mo, ano na ang weight mo ngayon? Siguro mga baka nasa 145, pero ang totoo, 155 ka. Ni-round up ko lang. Sasabihin mo, ano lang yun? Simpleng mga pagsisinungaling. Ang akala natin po, walang ginagawa yun sa buhay natin. Pero meron po, akala lang natin wala. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagko-compound yun. Hanggang masanay na po ang puso mo na nagsasabi ng hindi katotohanan. Kaya, hindi mo na siya kinakategorize as sin. 'Di ba? Ang bilis-bilis kasi nating magsalita. Nandiyan ba nanay mo? Sasabihin, wala po Kasi sinabihan ka. Sabihin mo, pag may naganap sa akin, wala. Nandun naman. Yun. Mga simpleng bagay, wag na po tayong pumunta doon sa mga halata Kasi yun, parang talagang iiwasan mo na yun kasi halatang halata. Doon po tayo natatrap sa mga hindi halatang bagay. Maliliit na ang sabi natin, hindi masyadong pansinin, pero dun po tayo laging natatrap ng kaaway. So, lying tongue. Tapos, pangatlo, proud look, a lying tongue. Hands that kill innocent people or yung shedding of innocent blood. Na hindi lamang murder ang sinasabi rito. Hindi lamang po yun. Kasi anyone who hates his brother is a murderer. So, kapag ka may mga galit sa puso, di ba, na rin po, kasama siya doon, nakakategorya po siya doon. Kaya kapag ka may mga galit po kayo sa ibang tao, kasali tayo doon sa pangatlo na ayaw ng Diyos. Tapos ang pang-apat, heart that devises wicked plans. At kahapon nga po, idiniscuss yun ni Pastor Alex, hindi ba? Tapos ngayong umaga, similar to yung kahapon na plotting evil. Yung ngayong araw po na ito is feet that hurry off to do evil. Ayan. Similar po ito doon sa plotting evil na diniscuss kahapon. Alam niyo po, ito pong mga tao na to, ang sinabi nga sa iba, racing Parang nakikipag-unahan. Sa ibang version, that hurry off. Nagmamadali. Sa iba, racing. Parang nagkakarera pa. Na kapag kakasalanan, ang bilis-bilis ng mga paa na pumunta sa paggawa ng kasalanan. Alam nyo, wala pong restraint dito sa tao na ito. Kasi, ito po yung kapag ka nakakita ng mga kasalanan, mabilis pa sa 4:00 ang pagpunta doon. So, ito yung tao who, ang ibang ginamit nga po, rapidly run. Pag sinabi mong rapidly, uso kasi ngayon yan rapid test. Usong-uso yung rapidly na yan. Ibig sabihin, mabilisan. Kaya nga rapid test yung mabilisang test, yun. Pero ito, ang tao na ito, paggawa ng kasalanan, he rapidly runs to it. Naku, sana, wag ganon. Kaya minsan sinasabi ng mga ibang tao, diyan ka magaling. Kasi pagdating sa kalokohan, ang bilis-bilis. Pagdating sa mga spiritual na bagay,
ganon. Buffering. Ba? Maganda yun Racing, tapos buffering, So, mga kapatid, ang isang dahilan po nito kung bakit may mga tao na pagdating sa kalokohan at kasalanan ay mabilis pa sa alas 4 sa pagtakbo, sa paggawa noon, when someone turns from God away, kapag inalis mo ang Diyos sa buhay mo, magkakaroon po tayo ng growing, alam nyo, parang ako dito, yung word na stupidity. Sa Tagalog, kahangalan. Tama ba ko? Nagkakaroon po ng kahangalan ang mga tao at spiritual deadness dahil mas ginagawa ka nitong insensitive. Ayun. Ginagawa ka nitong insensitive sa warning ng Scripture. Pagka ang isang tao po ay lumayo sa Panginoon, hindi na po niya nararamdaman yung panawagan ng salita ng Diyos na huwag gawin yung iniisip mong yan. Hindi na po niya marinig yun, mga kapatid. Kasi nga, naging insensitive na sa warnings ng Scripture. Sa ating mga Christians, lalong-lalo na po, kaya po tayong nag-aaral ng Word of God para pagdating ng mga ganong mga pagkakataon, meron kang paghuhugutan na mag-guide sa iyo sa tamang landas. Kaso po, ang isang taong lumayo na sa Panginoon, alam pa rin naman niya kung ano yung Word of God, pero wala na yung sensitivity. Dead na yung sensitivity. Hindi na po siya makaramdam ng guilt kapag ginawa niya yung kasalanan. Kasi nga po, lumayo na sa Panginoon. So, ang isa pa po, kaya po sila nagmamadaling tumakbo sa paggawa ng mga kasalanan ay hindi na rin po kasi nila ma-recognize na yung gagawin nilang yun will harm themselves and other people who are around them. Wala na po silang pakialam. Hindi na po nila iisipin na baka itong gagawin ko na to ay makakasakit or makakaharm ng ibang tao. Lalong-lalo na yung sarili mo pag gumawa ka ng kasalanan na ganon. Wala na. Wala na kasing nagpipigil. Kasi yung spirit na nasa atin na nag-convict sa atin, hindi na natin pinakikinggan. Kumbaga, sinyat off na po natin siya. Ngayon, isa pa pong sign na kapag napakabilis mong gumawa ng kasalanan, ay dahil po, naging dominant niya yung thinking ng sarili mo at nabingi ka na po doon sa ibang boses na nagsasabi sa iyo na hindi tama ang gagawin mo. Yung Holy Spirit po kasi, kapag ikaw ay malapit sa Diyos, napakalakas po ng pandinig mo sa Kanya. Para po ba siyang naka-megaphone? Kapag may gagawin ka pa lamang, para siyang naka-megaphone, oops, mali yan. Malakas mo siyang naririnig kasi malapit kayo sa isa't isa. Pero the moment na lumayo ka na, yung boses ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi sa iyo at nagpipigil sa iyo na gumawa ng hindi tama, na parang yung bagong AirPods. Yung bagong AirPods ngayon, ang ganda. Kasi may noise cancellation, feature. Alam niyo po ba na yung AirPods na yon, pagka switch mo, di ba pagka may mga earphone tayo, naririnig mo pa rin, di ba yung sinasabi nung katabi mo? Pero yung AirPods, pag pinindot mo yon at nung noise cancellation, nakikita mong bumubuka yung bibig ng katabi mo, pero wala kang sound na marinig. Ganun po ang ginagawa nito sa Holy Spirit na nasa atin. Para pong may pinindot tayo at nag-shut off, yung noise nag-cancel. Kaya hindi na natin naririnig. Kaya gawa na lang tayo ngayon ng gawa kung ano ang maibigan natin. Every time that a person runs into sin, mga kapatid, ina-activate niya yung galit ng Diyos
sa'yo. Kasi ayaw ng Diyos ng kasalanan. Sino naman po ang matutuwa doon, mga kapatid? Kayo po, hindi ba pag may mga anak kayo na nakita nyo na gumagawa ng hindi tama, lalong-lalo na yung mga nanay, walang tigil ang bibig, di ba? Walang tigil ang bibig mo ng kasi sermon mo kasi nakita mo nga na mali ang ginagawa. So kahit sino po ay hindi matutuwa na yung mga mahal niya, yung mga pinag-alayan niya ng buhay, for that matter, when it comes to the Lord. Kasi tayo nga po, maski mga nanay, di ba, mga magulang, may mga hindi pa naman umaabot ang lahat dun sa point na iaalay mo yung buhay mo para sa ikaliligtas ng anak. Although may mga instances na ganun. Sino po ang matutuwa na pinag-alayan mo ng buhay, tapos ang mahal na mahal mo at iniingatan mo, tapos gagawa ng kasalanan? Magagalit talaga po kahit sino. Pati ang Diyos, nagagalit po siya kapag kaganon. Kasi po alam niyo kung ba't kinagagalit din ni Lord yon? Kasi yung choice mo na yon indicates that there is more pleasure to be found in sinning than in having a relationship with the Lord. Mas natutuwa ka na ngayon na gumagawa ka ng kalokohan kasama yung mga taong makasalanan kesa doon sa uma-attend ka ng fellowship at nagpe-praise kang kasama yung mga Kristiyanong nagmamahal sa Diyos. Isa po yan sa mga signs that medyo ang layo mo na kay Lord. When you are enjoying more yung time mo, nakasama yung mga taong hindi nagmamahal sa Diyos, kesa dun sa kasama mo yung mga taong ang mahal ay ang Diyos. Isang sign po yun. Kaya beware po mga kapatid. Kasi lalong-lalo na pagka sasabihin sa'yo, uy, attend tayo ng prayer meeting. Nung mga may physical pa tayo. Attend tayo ng prayer meeting. Naku, busy ako eh. Pero kapag tumawag ang barkada, gagala lang, mabilis pa sa 4:00 kahit di pa naliligo. Magwiwisik-wisik na lang ng kung anong pabango para lang makarating. Yun, isa po yun na ang bilis-bilis. Ang bilis ng mga paa sa pagpunta sa mga lugar na hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang bilis-bilis ng paa sa paggawa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. So when you are finding joy in doing something that is not honoring the Lord, ayan mga kapatid, nagfo-fall ka na po dito. Okay? Ngayon, ayaw na ayaw po ng Diyos yun because it reveals that your conscience is already dead to Him and to the Spirit that is in you. Hindi ka na nakikinig sa Kanyang guidance. Sa Isaiah 59 verse 7, ang nakalagay dito, they are eager to do evil, quick to shed innocent blood. Their thoughts are sinful, they crush and destroy. Grabe, they crush and destroy. Ikaw na ngayon si destroyer. O, nagka-crush ka na rin ng mga ibang tao dahil sa mga kasalanan na ginagawa mo. Alam niyo po, itong feet that are quick to rush into evil can be viewed as the enthusiastic and complete involvement mo doon sa mga bagay that dishonors the Lord. Yun. Grabe to. Enthusiastic, ibig sabihin, Tagalog ng enthusiastic. Masigasig. Parang ang sigla-sigla mo kapag pagdating doon sa paggawa ng kasalanan. Pero kapag pagdating na doon sa biro mo sabi niya, enthusiastic and complete involvement. Ibig sabihin, lahat ng pagkatao mo involved doon sa paggawa ng hindi tama. Grabing grabing describe. Grabing description ito. Enthusiastic and complete involvement in things that dishonor the Lord. Sa mga Christian, i-regard po nila ito na, irrelevant yan sa akin kasi hindi naman ako gumagawa ng mga ganon. Kasi nga, nasasanay tayo na inilelabel natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kasi pag sinabi natin na nilelabel, ang mga Christians kasi lalo ngayon, alam nila agad kapag ka mga wicked, ang mga bagay at mga morally wrong. Pero,
Alam niyo po ba na itong fit that hurry off to do evil also involves yung mga common wrongdoings that bring pains to the concerned party? Like for example, ang mga activities po ng gossiping. Ayan. Balik tayo sa hindi nahahalata. Kasi sa atin, alam natin kapag mga wicked schemes Kasi alam mo na yon kapag hindi kay Lord mga malalaking bagay, hindi ka na gumagawa ng mga cardinal sin na malalaking kasalanan. Pero sa mga maliliit na bagay, natatrap tayo. Like dito, gossiping. Ang bilis-bilis ng mga paanayan para dalin ka sa kapitbahay mo o kaya sa kapit-kwarto mo para ikwento mo yung ibang tao. Alam nyo, sabi nga po dito sa Proverbs 18:8, gossip is so tasty, sabi doon, how we love to swallow it. Napakasarap daw ng chismis. Totoo naman, di ba? Yung nagsasalita, parang pagka may balita, pag meron siyang balitang excited siya. Excited siya. Minsan nga, nangyari pa lang ngayon. Aba, seconds pa lamang. Tatawag na siya. Alam mo ba kung ano nangyari? Sabi naman nung sa kabila, ay, ano? Parang kinakamot yun. Teka, dali. Give it to me, baby. Parang ganun. So, hindi natin yun napapansin. Akala lang po natin, yung feet that hurry off to do evil, yung mga bagay lamang na halata, yung mga hindi halata, ginagawa rin po natin. Chismis. Ganito po mga kapatid, kahit na anong sarap pakinggan ng mga pangyayari, kung wala po itong maidudulot na maganda sa pagsasabihan mo, wag mo nang sabihin. Ang question dito, bakit mo kinuwento? Yon. Doon tayo mga kapatid, yun ang sagutin natin kay Lord. Bakit mo kailangang ikwento? Lalakas ba ang pananampalataya niya pag kinuwento mo sa kanya? Alam nyo, minsan kung bakit kinukwento, kasi gusto mong kunin yung pabor ng kinukwentuhan mo. Tapos, yun namang nakikinig, ay kiliting-kilite dun sa chismis na sinasabi sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, ay, vibes tayo. Lagi mo sasabihin sa akin ha, kapag kami mga nabalitaan ka ha. Akong bahala sa'yo. Ang tawag po doon ay price reporter. Kasi you are getting something dahil doon sa ginagawa mo. Mali yun mga kapatid. Kapag ka makaka-harm ng ibang tao, do not do it. Simpleng bagay lang po ito, pero nagagawa po nito even Christians. Kaya iwasan natin kasi isa ito sa mga bagay na that the Lord hates and cannot tolerate. Pangalawa, na hindi halata, rebellion. Napag-aralan na natin yung kay Korah, di ba? Sinabi na nga dyan ka umupo. Tapos gagawin mo, dun ka pa rin uupo. Sinabi na nga, wag mong gawin ginagawa mo pa din. Sabi ni Korah, bakit? Ikaw lang ba kinakausap ng Diyos? Yun, rebellion. Tapos yung assassination of character. Di ba, nasabi po natin, akala natin ang pumapatay, yun lamang sumusugat. Hindi po, pwede ka rin pumatay sa salita. Yung dila, maliit yan, pero napaka-powerful niyan, mga kapatid. So, yung pong mga bagay na ito, akala mo maliliit, pero they will create a wound that could last a long time. Marami po ang hindi nakakabawi sa mga ganitong pangyayari sa buhay nila. Na sa iba, akala lang po nila, wala lang naman, para nakwento ko lang. Pero doon sa taong na-harm mo, sa pamamagitan ng pagkwento mo, may lasting effect yun. Ang hirap na po kasing baguhin yung isipan ng mga taong nasabihan mo tungkol sa isang tao. Kaya kailangan mong bumawi ng sobra-sobra. Kasi nga, di ba, isa yan sa mga
pag nabitawan mo, mahirap nang bawiin, salita. So, kailangan maging careful po tayo dito. So, kailangan ito tayo sa Romans 10:15. Bago ko basahin yung Romans 10:15, sige, para po hindi tayo masyadong umaray ba tayo mga kapatid? Aray ba? Lahat po naman tayo umaabot minsan sa ganyang point dahil hindi natin nare-recognize na kasali pala yun, no? Dun sa feet that hurry off to do evil. Opo, kasali po yun. Kaya parang kagaya nung may joke time na lang ako para medyo umano tayo. Meron pong mga pastor na nagkita-kita. Parang lang, yung friendly meeting nila, nagkita-kita sila sa labas. Tapos sabi nila, napagkwentuhan nila, alam mo, sabi niya, yung mga ibang yung mga members natin sa church, ang daming mga nagko-confess sa atin ng mga kasalanan nila. Tapos humingi sila ng prayer sa atin para yung mga ginagawa nilang hindi tama, mabago na talaga sila. Sabi nung isa, oo nga Sabi niya, bakit hindi kaya natin gawin yon tayong apat? Sabing ganon, let us confess to one another kung ano yung mga struggles natin, yung mga vices natin, sabi niya, yung mga kasalanan na nagagawa natin para may pag-pray natin ng isa't isa. O nagkasundo ngayon silang apat. Sabi, sige, sabi nila, gawin natin yan. O ikaw, ano mo? Sabi niya, pagka walang masyadong ginagawa dun sa church namin, nanunood ako ng sine, sabi nung isa. So sabi naman ng isa, o ikaw naman, ano naman? Sabi niya, nakakasigarilyo ko Pagka nai-stress ako sa church, lumalabas ako sa may likuran. Sabi niya, nakakapagyosi ako Sabi niya, yung isa naman, ano naman yun sa'yo? Sabi niya, nakakapag ko sugal? Paminsan-minsan, pag nayaya ako. Di tatlo na. Pagdating doon sa isa, sabi ngayon, sige, pagpe-pray natin yan na mawala talaga sa atin. Sabi ngayon sa pang-apat na pastor, ikaw. Sabi nung isang pastor, ay, daya, napag-usapan natin lahat tayo Sabi yung mga struggles natin, yung mga kasalanan natin, sabi niya, para may pag-pray natin ng bawat isa, ano yun sa'yo? Sabihin mo sa amin. Sabi niya, ay, madaya ka. Sabi niya, sabihin mo na, nagkasundo tayo. Sabi niya, kasi yung sa akin, sabi niya, I love to gossip. Sabi niya, kaya hindi na ako makatiis dito Gusto ko nang umalis para ikwento ko sa ibang tao kung ano yung mga senyer niyo. Salamat sa mga tumawa ng kahit na konti. Ayun. Wag sana po tayong masabihan. Lagi kong naririnig to sa mga nanay, di ba? Diyan ka magaling. Wag naman po sana tayong masabihan sa paggawa ng kalokohan at kasalanan ay mabilis tayo. Sabi po sa Romans 10:15, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Kailangan mas mabilis pa tayo sa 4:00 pagka ang pinag-uusapan ay ang paghayo. Kailangan mabilis pa tayo sa 4:00 kapag ang pinag-uusapan ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Sana po, lalong-lalo na tayo mga Kristiyano, tayo ang masabihan na, diyan ka magaling. Pagdating sa Word of God, diyan ka magaling. Sana po, dun tayo masabihan ng diyan ka magaling. Basta mga bagay na tungkol sa ating Panginoon. Kaya, thank you Lord. Mga kapatid, ikaw Jen, saan ka sinasabihan na diyan ka magaling? Sa Mirti. So, kayo po, saan po kayo nasasabihan ng diyan ka magaling? I hope and pray na masabihan tayo ng diyan ka magaling kapag tungkol na sa Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, nakakailan na tayo? 5? 2 na lang, mga kapatid, dito sa 7 things na ito. So, 5 na lang. 5 na tayo. 2 na lang. Thank you, Lord. Para po sa araw na ito, bumati ulit tayo. Sa mga may birthday, today is your birthday, Sister Pearly Ablanza.
Sister Pearly ng Mendez. Karasuchi na siya eh. Di ba? Kasi yung tindahan niya na sa may Karasuchi. Sister Pearly. Blanza Marzo. Marzo na pala siya ngayon. Dahil nga may asawan. Anuling pala. Anuling. Okay. Tapos, birthday din ngayon ni Brother Rex and Bettina Dizon. Ayan. Mag-ama to, pero sabay sila ng birthday, no? Meron pa ba tayong nakalimutan na may birthday? Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po mga kapatid. Enjoy your special day sa araw na ito. Okay. Thank you, Lord. Siya nga po pala, ang buong Comfy family po ay nakikiramay sa family po ng Balcarce. Si Sister Mary po ay umuwi na kay Lord. Opo. Cardiac arrest din daw po. So, siya po ay mother ng ating kapatid na si Sister Agnes Estrada. Yan, si Sister Mary na kay Lord na po. Ayan, thank you, Lord. Kami po ay nakikiramay, buong family ng Comfy. Our prayers and sympathies goes to you, mga kapatid. At alam ko naman po na buong family po naman ay nasa Panginoon. Kaya I'm sure lahat po tayo ay magkakatagpo ng comfort sa mga salita ng Diyos na baon-baon natin na to be absent in the body is to be present with the Lord. Ayan. Kaya ang cremation daw po ni Sister Mary ay mamayang hapon na. Siya ay namatay kagabi, tas mamayang hapon daw po ay cremation na. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Sa Sunday po, ang CSM ay magkakaroon po ng monthly fellowship. At ang kanila pong topic, maganda po itong topic na to, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayong pandemic. Kasi ang kanilang topic ay waiting. Oo. Ang team nila ay waiting room. Karamihan kasi sa mga bata ngayon, they find it hard to wait. Kasi lahat ng mga bagay ngayong mga panahon nila instant na eh, 'di ba? Instant coffee, instant noodles, instant lahat. Oo, kaya nahihirapang mag-wait ang mga kabataan ngayon. So, yung mga anak po natin, invited 3 p.m. ngayong Sunday. Ito po ay isang online streaming para sa fellowship nila. Kaya everyone is invited. Meron pa akong babe? May announcement pa ba? Okay. Yun pong ating memory verse of the week. Philippians 1:6. I'm confident of this very thing. Sige, Nold. I'm confident of this very thing. I'm confident of this very thing. That He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Inaabangan ko lagi yung ending eh. Philippians 1:6. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon po, it's Saturday, Patriarchal. Nakakabulol nga yun, Patriarchal Day. Kaya, abangan niyo po ang patriarchs na magsishare sa araw na ito ng word. Pero bago po tayo dumako doon, since birthday ni Ate Bettina, ngayong araw na ito, siya po ay nagpadala ng kanyang Song of Thanksgiving sa ating Panginoon. Kaya
Pakinggan po natin at panoorin natin ang kanyang love offering. Good morning, Comfy Family! Ako nga pala si Sister Bettina at nagpapasalamat po ako ngayon dahil 14th birthday ko na po. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil sa mga gabay at blessings na binigay niya sa aking pamilya, pati sa akin during this pandemic. So ngayon po, may love offering po ako ngayon. Purihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko pag-ibig mo, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan, o kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Thank you, Lord. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman
Ay, thank you Lord, Sister Bettina, no, ha? Meron siyang pinagmanahan, mga kapatid, ano, ha? Kanino siya nagmanang umawit, mga kapatid? Hindi, kay Sister Chayong. Si Kenzo rin, birthday, ano, ha? O, apo ni Sister Vicky. Ang maganda, mga kapatid, sa murang edad ng mga bata ay naghahandog na ng mga awiting papuri sa Panginoon Diyos. Ay, glory to God, Sister Bettina. Ano na siya? Ilan na ba siya? 13, 14, ano, ha? Alam nyo ba, mga kapatid, may kaugnayan yan sa ating Patriarchal Day at ibibigay ngayon ng family ng ni Pastor Simple. At abangan ninyo, mga kapatid, at may kaugnayan din ito sa ating topic bukas. At ito rin ay related dun sa topic nung nakaraang Wednesday ni Pastor JB. Kasi doon sa awit 119, 9 hanggang 16, ang ibibigay sa atin ng ating fellow pastor. Kung maaalala ninyo, yung Hebrew word na Beth. Ibig sabihin yan, dwelling place or house. Kamusta ba ang inyong mga bahay? Kamusta ba ang mga ating kapamilya? Alam ko ay tayo'y healthy by God's grace, ha? Be healthy, mga kapatid. O, ito'y may kaugnayan dun sa ating, yung ibabahagi ng family today. Pakinggan yung maigi, mga kapatid, ha? Kasi ito'y may kaugnayan sa mga youth, mga kabataan ang bibigyan ng pansin ng ating kapatid, ano, ha? Meron muna akong gustong basahin. Siya nga pala, yung salitang His ways doon, mahalagang bigyan ng pansin sa Hebrew term, yung ano doon, yung His ways. Parang katulad nung binanggit ni Sister Ria kanina, yung path ng mga feet ng mga tao ngayon ay iba ang tinutunguhan. Dito naman sa ipabahagi mamaya sa atin, the word is orak, the Hebrew word, yung His ways. Itong His ways, mahalaga to kasi para bang isang yung sabihin nating kariton o chariot na pag dumaan, nag-iiwan ng track. Ayun. So ano ba ang track ng mga bata ngayon na iniiwan? Kasi ito'y magkakaroon ng malaking kaugnayan na i-shape nung experience nila habang sila'y lumalaki. Uy, maganda to, mga kapatid, nakakatuwa. O basahin ko muna yung payo ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes 11:9-10. Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart, and in the sight of your eyes. But know that for all this, God will bring you into judgment. Therefore, remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh. For childhood and youth are vanity. Amen. Hallelujah. Nais kong pagnilay-nilayan nyo itong payo ng Ecclesiastes. Okay. So, ano ba yung ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos? Ako muna mag-share lang ako kasi tayo ngayon na mga may edad na sa Comfy family, going 39 years, kung gugunitain ko, malaki ang ipagpapasalamat natin ngayon dahil dun sa ating mga unang magulang na nasa Panginoon Diyos na. Ako nung siguro 4.5 decades ago, so ang tagal na nun. So pag sinabing 4 decades, ano yun? 40. So more than 4.5 decades ago, ako rin naman ay naging nasa kalagayan ng kabataan. So,
pagmuni-munihan nyo mga kapatid, ano ha? At alam kong, kasi pagka bata, marahil lang maitanong ko sa inyo, nag-i-enjoy ba kayo ngayon sa inyong kabataan? Are you enjoying your youth? Ayan, ano ha? Okay naman, okay na tong aking mic. Nasisira uli. Ito. Thank you. Thank you. So, nagunita ko lang kasi dito sa magbabahagi kasing family, nakakatuwa yung patutuo ng dalawang bata kasi yung kanilang mga magulang ay nasa gawain. So, parang pag ginunita mo, bless na bless yung mga kabataan ngayon na yung kanilang mga magulang pinalaki sila sa salita ng Diyos kasi hindi na nila makakalimutan. Okay. Sige, akin na. Yan. Hallelujah! Okay lang yan. Kahit na putol-putol, kahit na dire-diretso, ang salita ng Diyos ay magde-diretso. Okay? As I was saying, bless na bless yung mga bata ngayon na maliit pa, nasa gawain na, kasi kapag sila'y na-train ng Word of God, it will not depart from them. Ano, ha? So, parang gusto ko nang ibigay kay Pastor Simple. Isang ano na lang, kasi meron akong laging nababasa, yung 3 stages daw ng life. Sabi, kapag daw ikaw ay young, punong-puno ka ng energy at punong-puno ka ng time. Kanya nga lamang, walang pera, sabi doon. Kapag adult ka naman daw, punong-puno ka, meron ka daw energy at meron kang pera, pero wala kang time. Pag tumanda ka na daw, meron kang pera, meron kang time, pero wala ka na daw energy. Kaya dito ang payo ng Ecclesiastes, magsimula tayo sa early stage of our life na kay Lord na. Yun ang ibig sabihin. At doon sa ibabahagi ng ating fellow pastor, napakayaman nito. Kasi ito'y a rhetorical question. Ang Psalms 119, 9 hanggang 16. Kasi pag sinabing rhetorical, i-explain sa inyo mamaya. Kasi andun din ang mga kasagutan. Kaya ipagpe-pray natin yung mga kabataan. Kasi ang opportunities and possibilities ay napaka-broad. Kanya nga lamang, katulad ako nung araw, kasi shinape ko yung aking buhay, yung sinabi ko sa inyo His way. So ang ways ko nun, wala sa Panginoon Diyos eh. Kaya wag nyo nang tularan yung mga kinaliligayahan sa mga makamundong bagay. Pero itong mga batang ito, kakaiba yung kanilang kinaliligayahan. Ang mga anak natin ngayon na nasa Panginoon Diyos, iba ang kanilang vina-value. Kaya mangingiti kayo at talagang mabe-bless kayo na yung mga anak ng mga naunang tinawag sa gawain, katulad natin, 39 years. So yung ating mga inapo, early stage of their life, yun ang gusto ni Lord. God wants the best and the first sa life mo. Kaya early pa lamang, kailangan you enjoy your life with the Lord. Ano ha? Kaya nga sabi, yung faith hindi dun sa mga bagay na ilalayo ka sa Panginoon Diyos. O ngayon, siguro iwanan ko sa inyong question bago ko ibigay kay Pastor Simple at ang kanyang mga family. Tsaka nakakatuwa naman, meron na naman silang bagong awiting kay Lord. Kasi doble panalangin. Ipapanalangin natin lahat ang ating mga kabataan. Kasi di ba sabi nga nung ni Pastor JB, ang kabataan ay pag-asa ng kinabukasan. Ang kabataan na early stage ng kanilang buhay ay under the supervision of the Word of God tsaka ng mga godly parents will be our future. Just imagine kung lahat ng mga kabataan at early sa kanilang stage ay naglilingkod na sa Panginoon Diyos. Pwede naman mag-enjoy na habang ikaw ay bata,
hindi mo kinakalimutan na ang center ng life mo, ang Word of God. So, tingnan na natin itong ating family na ginagamit ni Lord at alam ko yung mga families nyo rin, parang katulad nila Sister Chayong. Ang liliit pa nun nila Sister Bettina, nasa gawain na. O ngayon, teenager, hindi niya makakalimutan yung tinrain sa kanya ng lola, ng kanyang nanay. So ganito ang ating gagawin. At tignan nyo kung ano kinalulugdan ng family ni Lord, the patriarch na si Pastor Simple. Amen. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Good morning to all here and around the world. Yan. Nasa series po tayo ngayon, kapatid, ng pag-aaral tungkol po sa Book of Psalms, chapter 119. At ang verses po na nag-highlight po sa amin ay dun po sa verse 9 to 16. Nababasahin po ni Pastor sa ating lahat. Yeah, babasahin ko po dito sa awit 119. Simulan ko po dito sa talatang 9 hanggang 16. Pagiging masunurin sa kautusan ni Yahweh. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y ingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin, yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak sa dulot na dulot ng kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, upang aking maunawa, magbubulay-bulay ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko, upang sa iyo'y di malimo. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po dito po sa aming talatang pagsasalusuluhang pamilya. Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan. At nawa po yung mga lalabas po sa aming mga labi ay magbibigay ng luwalhati po sa inyo. Salamat po at gamitin po rin nyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Meron po kaming awit na nabuo mula po dito sa Psalms 119, 9 to 16. Thank you, Lord, po dun sa tono at thank you, Lord, din po dun sa wisdom na binigay ni Lord para po itong verse na to ay maging isang awit po. Pakinggan po natin. How can a man keep his way pure? It is by living in God's word. How can a man keep his way pure? It is by living in God's word. Seek God with all our heart. Hide His word in our heart. Do not be strayed from His command, that we may not sin against God. How can a man keep his way pure? It is by living in God's word. How can a man keep his way pure? It is by living in God's word. Praise be to you, O Lord. With my lips I recount your word. I rejoice in obeying your statutes. Meditating your precepts, considering your ways, delighting in your increase, and not neglecting your word.
by living in God's Word. It is by living in God's Word. Thank you, Lord. How can a young man keep his way pure? Paano bang mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Ito po yung napapaloob doon sa awit 119, verse 9 hanggang 16. Kung mapapansin po natin mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami tayong dinidesire, marami tayong gustong abutin na minsan may mga hindi malinis na kaparaanan. Pero salamat po sa Panginoon dahil ito pong awit 119 verse 9, nandito din po yung katugunan. Ang sabi po niya, mamuhay ayon sa salita ng Diyos. So hindi naman po tayo iniwanan ng isang tanong para tayo ay maghanap, kundi binigyan din tayo ng kasagutan upang tayo ay makapamuhay ng malinis sa buhay natin ngayon. So, dito sa verse na to, ang sabi young man mga kabataan. Siyempre pagkakabataan, sabi nga dun sa isa kong binasa, hindi pa ganap yung karunungan. Pero, andun yung kanilang, alam nila, meron silang knowledge about it, pero, kumbaga, kaya nagpupurso talaga sila. Pero ang isang maganda po para maging successful ang buhay at para maging malinis ang pamumuhay ay sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, syempre, ito po mga anak ko, sila po ay mga kabataan. Mag-share po sila kung paano po silang namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tawagin ko po muna si Angela, ang bunso po namin anak. Yun po, sa akin po, napakinggan po. Napakinggan po kasi nung mga bata pa lang po kami ni Kuya, lagi na po kasi kami talagang sinasama nila mama sa prayer meeting. Tapos po, syempre, yung mga narinig po namin sa prayer meeting noon, pinaniwalaan po talaga namin, tapos in-apply po sa buhay namin. Tapos po, share ko lang po yung experience ko, kasi po, syempre, nung ngayong teenager na po kasi ako, mahilig na po kasi talaga ako makinig sa mga sharing, sa mga fellowship, sa mga Bible study. Kasi parang nakakatuwa po yung mga miracles na ginagawa ni Lord sa buhay nila. Tapos po nung nag-high school po ako, syempre po, para sa amin, imposible po na makapag-aral ako ng private school dahil sa pera po, dahil sa pang-tuition fee. Hindi po talaga namin afford na makapasok po ako sa private school. Pero, naniwala po ako kay Lord dun sa word niya, sa Luke 1 verse 37 na, for nothing is impossible with God. So, ayun po, yung pinanghawakan ko lang po yung word na yun. Nagulat po ako, nakapag-enroll po ako sa private school at nakagraduate po ako ng junior high school at senior high school po sa private school. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi nakarinig po ako ng word of God. Kaya po, pinaniwalaan ko, tapos in-apply ko po siya kasi ganun po talaga ka-powerful yung word of God. Lalo na po kapag pinaniwalaan po. Amen. Thank you, Lord. Una, napakinggan, di ba? Kasi faith comes by hearing. So, importante, bilang isang kabataan, importante po yung nakarinig tayo ng Word of God. Kahit bata ka pa, alam niyo yung mga tinuturo po sa mga children, nagagamit po yan hanggang sa lumaki kasi naiiwan po yan sa subconsciousness ng mind natin. At yung mga seeds na naitanim sa puso ng mga natin ay talagang nagaganap sa pamumuhay natin, lalo na pagka pinaniwalaan natin at in-apply natin sa buhay. So, pinamuhay niya yung salita ng Diyos nung in-apply niya nung nakita niyang powerful talaga. So, minsan kasi, kailangan maranasan muna natin yung pakikinig dun sa mga sharing para magkaroon tayo ng curiosity na, ba't sa kanila nagaganap yun? So, yun po yung simula ng pamumuhay ng naayon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig. Si Brother SJ. Ako po, namumuhay po ako sa salita ng Lord sa pamamagitan po ng pag-apply po ng mga natututunan ko, pati ng mga narinig ko rin po
na Word of God simula nung bata po ako. So ayun po, isa rin pong example ay yung pag-apply po nun at pagbase po ng mga decision ko based on the Word of God. Sa example na lang po sa pagkuha po sa pagpili po ng course, which is music. Kasi dati po, heart desire ko rin po na maging music major. Pero ayun nga po, nung una po, nahihirapan po ako kung susundin ko po yun or iba na lang po. Pero ayun nga po, sabi po, di ba, sa Diyos mo natin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo yung makakamtan. Isa po sa kaligayahan ko yung pagtugtog. Kaya ayun po, thank you Lord, kasi hindi ako nagkamali sa desisyong yun at alam ko na yung desisyong yun ay magagamit ko rin at magagamit para kay Lord kung saan man niya ako gagamitin. So ayun po. Ayan. Siyempre, bahagi po ng pamumuhay natin yung decision making. So, kailangan po natin ipamuhay ang salita ng Diyos sa ating ding pagdidesisyon. Yung pamumuhay po kasi ng salita ng Diyos, parang mahirap na parang madali. Pero pagka alam mo po yung value ng salita ng Diyos, madali na lang po. Di ba minsan, ang sabi ko nga sa kanila, pag sinabi ng Word of God, give, and then give. Pag sinabi ng Word of God na forgive, di mag-forgive. Pero, minsan, yung human nature natin, hindi umaayon kasi nga may human nature tayo. Pero, salamat sa gabay ng salita ng Diyos. Kasi pagka nasunod mo kung ano yung instruction, ikaw din yung magbe-benefit. So, bilang kabataan, sabi ko nga kanina, ang mga kabataan, poor pa yung knowledge pagdating dun sa life, sa sistema ng buhay. Pero bilang mga kabataan, ang maganda para makita natin yung kagandahan ng buhay, panghawakan natin yung salita ng Diyos na lagi natin pinakikinggan. At sa atin nga po, yung karamihan po ng mga teenager natin ngayon na successful, ay guided by the Word of God. Isinabuhay ang salita ng Diyos. Di ba? Parang for example, alam mo na ang pangongopya, sabi ng Bible, masama. So, hindi mo gagawin. Mangopya, hindi mo sabi ng salita ng Diyos, galit siya sa mga sinungaling. So, hindi mo gagawin ang pagsisinungaling. Yun po yung pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sa pag-aaral na ito, makikita po natin na talagang ang sikreto para maging malinis ang pamumuhay natin ay yung mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. At kapag po malinis ang pamumuhay natin, may biyaya po tayo tatanggapin. Tawagin ko po si Pastor Simple para po sa kapunuan ng pag-aaral po. Yan po rin ang Panginoon. Salamat po doon sa aking dalawang anak at sa aking Sister White na nakapagbahagi po sila sa salita ng ating Panginoon. Pag-usapan natin, balikan po natin itong awit 119 na ibinigay po sa amin ni Lord. Ito pong talatang 9 hanggang 16. Sabi nga po, ito pong awit 119 ay hindi lamang po ito isang magandang tula. Sabi nga po, but an inspired testimony of a man who knew his need to be pure and knew also how that need to be met. Kung ating titingnan, itong awit 119, isa po ito sa napakahabang talata. Subalit ang ipinapakita po dito, ito ay isang patotoo ng sumulat na nakita ang tunay na pangailangan ng isang kabataan o isang Kristiyano para mamuhay ng may kalinisan. At paano nga ba? Siyempre, katulad nga ng mga sharing kanina na yung mga kabataan, alam po naman natin, di ba? Doon nga sabi nga ng Bible, ang mga kabataan ay mapusok yan. Pero sabi nga dito, paano? Una nga po, sabi nga dito, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Makakapamuhay ng may kalinisan. Sabi nga po, at ang mga kabataan ay lagi po itong prone na magkasala. Madaling-madala sa kasalanan. Siyempre, katulad nga nung doon sa, kung ating mapapansin yung sinasabi nga ng Word of God na pag sinabing kabataan, maraming hangarin sa buhay yan eh. Subalit dahil po sa kanilang kahinaan, dahil sa kakulangan ng kaalaman at mga karanasan,
tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga po, yung mga ibinahagi nila kanina, yung po ang nagdala sa kanila na sa pamamagitan ng maliliit pa lang sila hanggang sa ngayon, nakikita po nila kung ano yung halaga ng salita ng Diyos. At dito po sa binasa natin sa awit 119, ito po ay binigyan tayo ng sumulat ng mga pointers para maging malinis ang ating pamumuhay. Ano-ano nga po ba yung mga nakapaloob dito sa awit 119? Una, ang makikita po natin dito sa talatang 10 hanggang 11, yun nga pong salitang heed and hide. Ano po ito? Babasahin ko lamang po yung talatang 10 at saka po yung 11. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pagka sinabi pong heed, yung heed God's word, nasain ang salita ng Diyos. Mapakinggan. Parang tayo. Di po ba? Yung ginagawa natin ngayon, alam ko naman pong araw-araw tayo nakakarinig ng Word of God. Hindi naman po yun, kundi yung search your Bible, sabi, read it, obey it. Saan po matatagpuan yan? Kung atin nung babasahin doon sa Pahayag 1, verse 3, ang nakalagay nga po doon ay mapalad ang bumabasa, nakikinig, at nagsasalita ng kanyang salita, nagsasagawa ng kanyang salita. At yun naman pong hide God's Word in our heart. Ano yung pag tinignan po natin dito sa Proverbs 4:23, meron po nakalagay nga dito dito nga po nakalagay sa Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 23. Yan, sabi po dito sa Tagalog po, isipan ang ginamit Pero sa iba po, heart po ang ginamit. Sabi to, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ganun pong kahalaga. Kaya sabi dito, yung sa verse 11 po, ipinakita po dyan yung, ano po ang nakalagay? Sa, awit 119:11, tingnan nyo ha, ito po ang nakalagay dito, ang banal mong kautos ay sa puso ko, iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ano po sabi? Ang banal mong salita, sa puso ko iingatan. Kaya, sabi nga dito, makakapamuhay ng malinis kapag ang salita ng Diyos ay ipinapamuhay, inilalagay sa ating puso. Pangalawa pong bagay na makikita natin dyan, yung salitang be humble and teachable. Pupurihin kita, Yahweh, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Yan po, sabi ito, pag sinabing teach me, means acknowledging our nothingness and wanting to know more of God. Sabi nga dito, yung pag-alala mo sa iyong kawalan, pag-alala natin sa ating kawalan, na tayo ay wanting to know more of God. Yung tayo naghahangad sa Diyos, para yung ginagawa natin, yung tuwing umaga, ako, nasinanay ko na rin po yung sarili ko. Minsan, 4:00 pa lang, yun, nangihingi na ako ng word kay Lord. Tapos, ipapasa ko doon sa mga kapatiran. Yung bang habang ipinapasa mo, ikaw yung tayo yung nakikinabang. Yun yung binabanggit dito. Sabi to, yung halimbawa dito, yung kay Mary, 'di ba? Doon sa Luke 10:39. 'Di ba? Kung alam po naman natin ang kwento diyan. Nung dumalaw ang Panginoon doon sa magkapatid na Martha at Mary, ano po yung ginawa ng isa? Si Mary ay nakinig sa paanan ng Panginoon. Na sabi ng Panginoon, yung ginawa ni Mary, yun ay hindi makakalimutan. Bakit to? Siyempre, ang Panginoon kaya nagpunta doon magtuturo. Bagaman kailangan si Maria naman naghanda dahil si Martha, pero para po kay Mary, yun ang mas mahalaga. Sabi nga ng Panginoon sa kanya, mas pinahalagahan ni Mary sapagkat nung pumunta siya, ay siya'y nakinig sa pagtuturo ng ating Panginoon Jesucristo. Pangatlo po na makikita po natin dito, yung speak out. Sabi dito, pag sinabi natin speak out, salitain mo yung mga magagandang bagay, Word of God. Declare God's Word in your daily walk and in your work. Sa verse 13 po, ganito nakalagay. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ano pong ibig sabihin dito? Pag sinabing declare God's Word in your daily walk and in your work. Yung bang bilang mga mananampalataya, dapat po ang namumutawi sa ating mga labi ay mga salita ng Diyos. Halimbawa, di ba yung lagi sinasabi doon sa, halimbawa, kapag wala kang pera, anong ipoproklame ang Word of God?
Philippians 4:19. Di ba? Ang sabi doon, at buhat sa kayamanang hindi mauubos, ibibigay sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At pag ikaw naman may sakit, ano naman po ang sinasabi sa 1 Peter 2:24? Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng kasalanan at tayo'y pinagaling sa ating mga sakit. Diba? Ibig sabihin daw, bilang mga mananampalataya, dapat ang namumutawi sa ating mga labi ay mga salitang magaganda. Sabi nga, yung mga salitang nagbibigay ng encouragement sa kapwa. Diba? Kaya nga, huwag nawang nasain yung mga salitang kung ano-ano. Dapat mga salitang magbibigay ng kaligayahan sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi to, confessing God's word over you, walk in word. Diba? Yung mahalaga po yung pagpuproklama lagi ng salita ng Diyos. Sipi, kung ano yung pag-tao, tingnan po niyo kapag ang tao, no, punong-puno ng salita ng Diyos. Pag nagsalita yan, salita din ng Diyos ang lalabas sa puso. Pero pagka walang salita ng Diyos, tingnan po niyo kung ano-ano lang ang sinasabi. Kaya nga po sa ating mga mananampalataya, ganun kahalaga itong awit 119. Pang-apat po, ano ang makikita natin sa talatang 14? Ang sabi naman po sa talatang 14, nagagalak na susundin yung iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ito naman po yung pang-apat ay rejoicing and treasuring. Sabi nga, pag sinabing rejoice in God's word, because it is God who is speaking to you. Sabi nga ay maging masaya ka kapag ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Maging masaya ka kapag ang kausap mo ay ang Diyos. Di ba? Kinakailangan excited ka lagi. Di ba? Halimbawa, pag gising natin sa umaga, excited ba tayo na mapakinggan natin ang tinig ng Diyos? Di ba? Kinakailangan yung bang naandun lagi yung pagnanasa mo na talagang Lord, ano po yung salitang ibibigay niyo sa akin? Yung po ang binabanggit dyan sa buhay natin ngayon. Sabi nga dito, treasure God's word. Atin nung pagyamanin yung salita ng Diyos na napapakinggan natin. Tandaan natin sabi nga ng Word of God, remember, riches and possession disappears, but God's word remain. Naku, tingnan po natin yung mga talatang binabanggit ng salita ng Diyos. Pwede palang mawala ang mga bagay sa mundong ito. Pero tingnan po natin, ano nga po ba ang sinasabi dito sa Isaiah 40 verse 8? Meron pong magandang salitang binanggit dito Sa Isaiah 40 verse 8, ito po yung nakalagay. Sabi ng salita ng ating Panginoon, oo, ang damoy nalalanta at tumuko pa sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Saan pa tayo? Doon tayo sa salita ng Diyos na hindi lilipas. At ano po, meron pa rin binanggit sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 24. Ito naman po ang nasasaad. 1 Peter 2:24. 1:24, ang sabi po dito, 1 Peter 1 verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Ano po sabi? Ang salita ng Diyos ay mamamalagi kailanman. At ang panglima po, ano ang binabanggit dito? Meditate and nourish. Pag sinabing meditate, pag pinagninilayan yung salita ng Diyos. Yung bang parang pag kumakain ka, ninunguya, ninanamnam mo yung lasa. Ganon din yung salita ng Diyos. Para bang ninunguyang mabuti. Meditating God's word means to submit to the fact that God's will in ways are best for us. Yung salita ng Diyos, minumuni-muni mo, inuunawa, yung kanyang kalooban, ang kanyang pinakamaganda sa lahat sa ating buhay. Di ba yun naman ang nais ng Diyos Yung bang sa lahat ng mga binabalak natin sa buhay natin, yung bang lahat ay iniaasa mo kay Lord. Yung bang parang minumuni-muni mo yung mga magandang bagay na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga take His word, apply it to our daily walk, at hindi lang yun, kundi yung obey it, yung ating pagtalima. Diba? Kaya nga sa panahon ngayon, kung ating mapapasit, naranasan naman natin yan para ba noong mga unang panahon, parang ang hirap-hirap gawin ng salita ng Diyos. Pero hindi po sa mga Kristiyano na minuni-muni mo ang salita ng Diyos, ito'y nagiging buhay. Sabi nga ang salita ng Diyos ay, sapat na batayan ng ating mga gawa. Diba? Sapat na po yun, yung salita ng Diyos. Kaya nga yung pinaka-note dito, God's word is a sufficient rule
for our faith. Sabi ito, pag faith, what we believe, yung pananampalataya na yung pinaniniwalaan, in practice, what we do. Kung ano yung iyong ginagawa, yun, yung basihan yung ginagawa natin. Yung salita ng Diyos na ginagawa natin araw-araw. Kaya nga po, anong binabanggit dito? Itong awit, mahalaga po itong itong pinag-aralan natin dito sa awit 119, 9-16. Dito ho, ipinakita mga kapatid Sabi ito, paano nga ba magiging malinis ang buhay ng mga kabataan? Paano nga ba magiging malinis ito? Ito na po, itong 5 bagay pong ito mga kapatid. Kaya nga sabi ito, Christian, young, and old, live life according to God's Word. How can a man keep his faith pure? Keep his by living in God's Word. How can a man keep his faith pure? Keep his by living in God's Word. It is by living in God's Word. It is by living in God's Word. Mapagmahal po naming Ama, dakila po naming Diyos. Salamat sa pagkakataon pong ibinigay sa amin para muli po kami ay magamit, Panginoon, sa pamagitan po ng mga salita na amin pong ipinagkatiwala sa amin. Nadalangin po namin, Lord, na nawa po yung pong mga namutawi sa aming mga labi, Lord, ay salitang galing po sa inyo. At nawa po ay ito'y magbigay, karagdagan, karunungan, kaalaman sa bawat isa. Upang sa ganun po, katulad ng aming binasa, makapamuhay po kami ng malinis bilang mga anak ng Panginoon. Salamat po, Lord, at pagpalain po ninyo kaming lahat, yung po mga nakapakinig ng mga kapatiran namin sa iba't ibang sulok ng mundo na nakikinig. Alam po namin, Lord, na sa oras na ito, may maganda pong nangyari muli. Sapagkat ang inyong salita ay muling napag-aralan po namin. Salamat po, at muli pagpalain po ninyo kaming lahat sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala,
dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig